Ezra Kapitulo 4. May sumalungat sa muling pagtatayo ng templo. Nang mabalitaan ng mga kaaway ng Juda at Benjamin na itinatayong muli ng mga bumalik mula sa pagkapihag ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, kinausap nila si Zerubbabel at ang mga pinuno ng mga angkan at sinabi sa kanila, "Tutulungan namin kayo sa pagtatayo ng templo sapagkat sinasamba rin namin ang inyong Diyos gaya ng pagsamba ninyo sa Kanya. Matagal na rin kaming nag-aalay ng handog sa Kanya simula pa noong panahon ni Haring Esarhadon ng Assyria na siyang nagdala sa amin dito." Ngunit sinabi sa kanila ni na Zerubbabel, Joshua at ng iba pang mga pinuno ng mga angkan, "Wala kayong karapatang tumulong sa amin para itayo ang templo ng aming Diyos. Gaya ng ipinag-utos ni Haring Ciro ng Persia, kami lamang ang magtatayo nito para kay Yahweh ang Diyos ng Israel." Dahil dito, ginulo at tinakot ng mga dati nang naninirahan sa lupaing iyon ng mga Hudyo upang hindi makapagtrabaho ang mga ito. May sinuhulan din silang mga opisyal ng pamahalaan ng Persia upang kumilos laban sa mga Hudyo at sirain ang plano ng mga ito. Ginawa nila ito mula noong panahon ni Ciro, noong panahong si Ciro pa ang emperador ng Persia hanggang sa panahon ng paghahari ni Dario. Sinalungat ang muling pagtatatag ng Jerusalem. Sa simula ng paghahari ni Xerxes, ang mga kaaway ng mga Hudyong nanirahan sa Juda at Jerusalem ay nagpalabas ng mga nakasulat na paratang laban sa kanila. Noon namang naghahari si Artaxerxes ng Persia, lumiham dito sina Bislam, Mitredat at Tabeel kasama ang kanilang mga kapanalig. Sinulat ang liham sa wikang Aramaiko, kaya't kinailangang isalin sa pagbasa. Sumulat din si Rehum na gobernador at si Simsai na kalihim ni Haring Artaxerxes tungkol sa kanilang pagtutol sa mga nangyayari sa Jerusalem. Mula kina Rehum na gobernador at Simsai na kalihim mula sa kanilang mga kapanalig na hukom, pinuno at sugo na galing sa Erek, Babylonia at Susa sa lupain ng Elam, kasama ng iba pang inilipat at ipinatira ng dakila at makapangyarihang si Assurbanipal sa lungsod ng Samaria at sa mga lugar sa lalawigang kanluran ng Euphrates. Ito ang nilalaman ng liham, isang pagbati sa kanyang kamahalan, Haring Artaxerxes. Buhat sa kanyang mga lingkod sa kanluran ng Euphrates, kamahalan, ipinapaabot po namin sa inyong kaalaman na ang mapaghimagsik at masamang lungsod ng Jerusalem ay muling itinatayo ng mga Hudyo na dumating mula sa mga bayang inyong nasasakupan at ngayon naninirahan doon. Naisaayos na po nila ang mga pundasyon ng lungsod at kasalukuyan namang itinatayo ang mga pader. Kamahalan, kung maitatayo po muli ang lungsod at pati ang mga pader nito, hindi na magbabayad ng mga buwis ang mga tao roon at mababawasan na ang malilikom na salapi para sa kaharian. Hindi po kami makakapayag na mangyari ito sapagkat kami po'y may pananagutan sa inyong kamahalan. Ipinababatid namin ito sa inyo upang siyasatin ang talaan ng kasaysayan ng inyong mga ninuno. Matatagpuan po ninyo at mapapatunayan sa mga nakatalang kasaysayan na ang lungsod na ito ay mapaghimagsik at sakit ng ulo ng mga naunang hari at ng mga pinuno ng mga lalawigan. Noon pa may mahirap ng pamahalaan ng mga tao sa lungsod na ito. Iyan po ang dahilan kaya ito'y winasak. Ipinapaalam lamang po namin sa inyong kamahalan na kapag naitatag na ang lungsod at ang mga pader na ito, tapos na rin po ang inyong pamamahala sa lalawigang kanluran ng Euphrates. Ito naman ang sagot na ipinadala ng hari para kina Rehum na gobernador at Simsai na kalihim para sa kanilang mga kapanalig na naninirahan sa Samaria at sa mga lugar na nasa lalawigang kanluran ng Euphrates.
Isang pagbati ang pinaparating ko sa inyo. Ang liham na ipinadala ninyo ay isinalin sa aking wika at binasa sa harapan ko. Kaya't ipinag-utos kong gawin ang isang pagsisiyasat at napatunayan na noon pa mang unang panahon ay naghimagsik na ang mga taga-Jerusalem laban sa mga hari. At ang paghihimagsik at pagsalungat nila sa pamahalaan ay naging karaniwang pangyayari na lamang doon. Binabayaran nga ng buwis ang mga makapangyarihang hari sa Jerusalem na naghari noon sa buong lalawigan ng kanluran ng Euphrates. Dahil dito, ipag-utos ninyong ihinto na ng mga lalaking iyon ang muling pagtatayo ng lungsod hanggat wala pa akong ipinalalabas na utos tungkol dito. Gawin ninyo agad ito bago pa sila lumikha ng pinsala sa aking kaharian. Pagkatapos mabasa ni Rehum, Simsai at ng kanilang mga pinunong kapanalig ang liham ni Haring Artaxerxes, agad silang nagtungo sa Jerusalem at pilit na pinahinto ang mga Hudyo sa muling pagtatayo ng lungsod. Ipinagpatuloy ang gawain sa templo. Napahinto nga ang pagtatayo ng templo sa Jerusalem hanggang sa 2 taon ng paghahari ni Dario ng Persia.